Good morning, my dear brothers and sisters. Our readings today teach us of the important lesson of our relationship with our possessions, with what we have. Ang mahalaga pong aral sa linggong ito ay ang ating relasyon o ugnayan sa kung ano ang mayroon tayo. Sapagkat mayroong mga bagay na makapagbibigay sa iyo ng kahulugan at kaligayahan, at may mga bagay na magdudulot lang sa iyo ng pangamba at sakit ng ulo. Mga asawa, ano ang dulot ng inyong asawa? Kaligayahan o sakit ng ulo? Sa mga pagbasa po natin ngayong araw na ito, tinuturo sa atin ng Diyos ano ang mga bagay o sino ang mga tao na dapat bigyan natin ng halaga. In our first reading today, we see from the book of Ecclesiastes the word vanity. Ano ba ang ibig sabihin ng vanity? Kapag sinabi mong ang isang tao ay banidosa, ibig sabihin maraming luho sa katawan. But when you say vanity, these are things that pass and they do not remain. That is why they are just vanity. Ang mga bagay na luho, ibig sabihin, hindi naman talaga kailangan. Mabubuhay ka kahit wala ang mga bagay na luho lang. So it is important to see in our lives, what are my possessions that are considered vanity? Ano ba ang mga bagay sa buhay ko na mabubuhay naman ako kahit wala yan? And in our gospel reading today, we see Jesus emphasizing possessions that pass and they do not remain. And when these things pass, it means you can even replace them. In our gospel reading today, we see Jesus telling us of a person in his parable gathering many possessions, and all the things that he considers daily is gathering all these possessions. But he said, when you are gone, and when all these things are gone, they are just vanity. And so, my dear brothers and sisters, today, Jesus is teaching us to give importance to things that remain and to things that are irreplaceable. Ang bigyang halaga po natin ay ang mga bagay, mga tao, mga ugnayan na mananatili at kahit kailan hindi mapapalitan. Upang ang ating buhay ay tunay na magkaroon ng kabuluhan at kaligayahan. So, what are the things? Who are the people who will remain
And what are the things that are irreplaceable in my life? Madalas kasi mga kapatid, siguro magandang paalala ito ngayong linggo sapagkat madalas baliktad ang ginagawa natin. Madalas, ang nabibigyang halaga natin ay yung mga bagay na hindi naman mananatili at pwede mo namang mapalitan. Halimbawa, siguro mahalaga para sa ating lahat ang ating mga cellphone. Siguro mararamdaman ninyo kung mawawala ang cellphone ninyo sa inyong paningin o sa inyong pakiramdam. Yung iba nga, tinatali pa ang cellphone sa kanila kasi nga madaling madukot, manakaw, no? Minsan mawala lang sa bulsa mo yung cellphone mo at naramdaman mo bigla, oh wala ang cellphone ko. Mag-aalala ka bigla, no? Minsan nga, naramdaman ng wala yung cellphone, pero yung anak, nabitawan na, no? At ilang minuto nang wala yung anak, hindi na agad inalala, no? Mas malakas pa ngayon ang pakiramdam sa kamay sa nawawalang cellphone at sa nawawalang anak. Minsan nga, kaya pang sabihin ng iba na ang kanilang minamahal ay mawala. Pero ang cellphone, laging nasa bulsa, laging dapat nakikita ko, lagi dapat nararamdaman ko. But my dear brothers and sisters, the readings today remind us to give importance to what will remain and to those things that are irreplaceable. Mawala man po ang cellphone nyo, ilang araw ka lang yan malulungkot. Kapag may bago ng kapalit yan, babalik na ulit ang saya mo. Pero kapag ang minamahal mo ang mawala, doon mo marirealize at mapapagtanto, kulang pala ang oras na binigay ko sa kanya. Ngayon, hinding-hindi na siya mapapalitan. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, magandang paalala sa atin, bigyang halaga ang mga mananatili. Bigyang halaga ang mga hindi mapapalitan. The other day, I was talking to a friend, and he said that nagkaroon sila ng matinding away ng kanyang kapatid. At nasabi niya sa akin, Father, ganun kasakit ang ginawa niya sa akin na pakiramdam ko, hinding-hindi ko siya mapapatawad. Kung mayroon man sa inyong dumaraan sa ganitong pagsubok, mga magkapatid na nag-away dahil lamang sa isang bagay, mga mag-asawa na hindi nagkakasundo dahil sa mga ilang hindi pagkakaunawaan, tingnan ninyo, ano ang bagay na lilipas at ano ang bagay na mananatili habang buhay. Alam nyo yung galit, yung inis, lilipas yan. Pero ang inyong ugnayan bilang magkapatid o bilang mag-asawa, yan ay panghabang buhay. Kaya ano ang pipiliin natin? Ano ang pakahalagahan natin? Yung away ninyo o yung inyong ugnayan bilang magkapatid? Ano ang pakahalagahan mo? Yung inyong hindi pagkakaunawaan o ang inyong ugnayan bilang mag-asawa? Bigyang halaga ang mananatili, ang panghabang buhay. Bigyang halaga
ang hindi mapapalitan. Naalala ko minsan, mayroong nagsimba po sa akin dito. Magnanay sila pero may tampuhan sila. Pero yung aking homily yata ay tungkol din sa pagpapatawad. Pagkatapos ng misa, sabi noong anak sa akin at nung nanay, Father, parang hindi naming matiis na nung peace be with you sa misa ay hindi kami magpapansinan. Kaya right there and then, na-realize namin na mas mahalaga ang ugnayan namin. Lilipas ang away, lilipas ang pagkainis, lilipas ang hindi pagkakaunawaan, pero ang ugnayan namin bilang magnanay, mananatili habang buhay. My dear brothers and sisters, our second reading today tell us to think of what is above, to rise above. Sinasabi nito na dapat ang ating pangunawa, ang ating pag-iisip ay dapat laging itaas natin. Sapagkat pag mas mataas ang iyong isip, mas malawak din ang iyong nakikita. If you rise above, then you have a wider, a better, and a bigger perspective. And you will see what are the things that will remain and what are the things that are irreplaceable. Kaya kung ikaw ay nalulugmok man sa inis, sa galit, sa away, huwag kang manatili diyan. Think of what is above. Rise above the situation so that you can have a better perspective of things. And you will see that you can choose what will remain and what are the things that are irreplaceable. As we continue this celebration of the Eucharist, we pray that through our celebration of this sacrament, through our prayers to the Lord, God will guide us to choose what are the things that will remain and what are the things that are irreplaceable in life. Amen.